Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 lindol sa Mindanao, umabot na sa 37. DPWH at DOTR patuloy sa pag-iinspeksyon sa mga apektadong istruktura sa rehiyon. Gatchalian Black planong dumalaw at magdala ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Sandigan Bayan, pinasusumite ang audit log ng Project and Contract Management App ng DPWH. Unprogrammed fans sa GAA dapat tanggalin. Mastermind sa pagdukot at pagpaslang kay dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao na aresto na ng mga otoridad. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, June 9, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Huklo na dyan ang building, Lord! Umabot na sa 37 ang bilang ng mga namatay matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon ng umaga, June 8. Aabot naman sa 144 ang bilang ng mga nasugatan, habang may 4 na nawawala mula sa Gensan ang patuloy na hinahanap ng mga rescuer. Pasado alas 7:30 ng umaga kahapon, June 8, nang yanigi ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang lugar sa Mindanao. Naitala ang sentro ng lindol sa may baybayin ng Maasim, Sarangani. Patuloy ang pag-iikot ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na apektado ng 7.8 magnitude na lindol sa Maasim, Sarangani Province kahapon ng umaga. Maging ang Department of Transportation, tinignan na rin ang lawak ng pinsala sa ilang paliparan. Para sa detalye, may report si Asher Katapan Jr. live. Asher, may mga major damages na bang nakita ang DPWH? Aga kung Bocana Bridge sa Davao City ang pag-uusapan na isa sa mga na-inspeksyon ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways o DPWH ay minor lang yung na-damage ng infrastruktura na ito. Ngunit para doon sa General Santos City Airport, malaki ang pinsalang natamo ng mga infrastruktura dito. Personal na ininspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ngayong araw ang Bocana Bridge sa Davao City. Ito ay matapos makitaan ng sira ang tulay matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ngunit sa isinagawang assessment ng DPWH, wala naman na silang nakitang crack sa tulay liban sa mga nasirang semento na hindi bahagi ng structural nito. Ongoing na yung repair, minor lang. May yung mga simento lang na hindi naman structural, medyo bumigay ng konti. Pero kasi syempre, gumagalaw yung buong tulay. Pero yung structure, yung pinaka-important parts ng bridge, intact, wala man lang may crack. So, matibay yung tulay. Okay tayo. Bagaman hindi sentro ng lindol ang Davao Region, titiyakin niya ng pamahalaan na mahatiran ito ng tulong. Ang kabigin-biginan lang ni Pangulong BBM is masigurado tayo na kahit dito sa Davao Region, kahit na hindi naman talaga dito yung epicenter nung lindol, lahat ng kailangan dito ay bibigay natin. Of the Philippine
nakaap sa General Santos City Airport. Personal na nagtungo doon si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Sa mga larawang ibinahagi ng DOTR, makikitang natanggal ang kisame sa bahagi ng check-in counters at sa boarding gate. At may mga natanggal ding tiles sa loob ng comfort room ng paliparan. Nananatili itong sarado sa ngayon para sa commercial flights at tanging government at humanitarian flights lamang ang pinahihintulutan para matiyak ang patuloy na kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon naman sa Aviation Authority of the Philippines, nasa 67 flights na ang apektado ng lindol patungo Jensan at pabalik ng Maynila. Aga, kanina ay nakapanayam din natin ang spokesperson ng CAAP na si Eric Apolonio at binahagi nito na inaasahan nila na sa June 11 na magbabalik ang commercial flights operation sa Jensan. Maaarian niya itong kung anong magiging kondisyon nito ng engineers, kung ito ay labis na nagkaroon ng pinsala sa mga structural damages o nagkaroon ng mga structural damages dito at kinakailangan pa ng ibayod pang pag-aayos o repair sa mga infrastruktura para na rin sa kaligtasan ng publiko. Yan ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Suspendido ang klase ngayong Martes, June 9, 2026 sa ilang lugar sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa rehiyon kahapon, June 8. Sa South Cotabato, mananatiling suspendido ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa buong lalawigan habang may pasok naman ang mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan para matiyak ang mabilis na post-earthquake response effort sa lugar. Idineklara naman kahapon ng Alabel Sarangani Province ang class suspension sa loob ng 72 hours o 3 araw, ngunit hinimok nito ang mga paaralan na magsagawa ng alternative learning modalities na maaaring magamit sa panahon ng emergency. Wala rin pasok sa mga paaralan sa Cebuco, Zamboanga del Norte, maging ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan maliban sa mga nasa emergency response, disaster management at health services. Kailangan ng donasyon ng mga residente na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa pamamagitan ng kanilang Civil Relations Service, sa ngayon ay tumatanggap na sila ng in-kind donations para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol. Kabilang sa mga pwedeng i-donate ang drinking o bottled water, noodles, canned goods, alcohol, diapers, infant formula o baby foods. Kailangan din ang mga gamot, hygiene at first aid kits, gayon din ang 3-in-1 coffee, mga biscuit, bigas, flashlight, baterya at mga kumot, panlatag, unan at tsinelas. Ang mga interesado na mag-donate ay maaaring makipag-ugnayan sa cellphone number na 0927-982-9535 o mag-email sa cgcrs.7crs@gmail.com. Agad na nag-deploy ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa mga apektadong lugar ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao para tumulong sa search and rescue operations. Ayon sa pamunuan ng AFP, nagagamit din ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites para sa humanitarian assistance and disaster response operations sa nangyaring kalamidad. Narito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nakapagpadala na ang Armed Forces of the Philippines ng mga sundalo sa mga lugar sa Mindanao na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama kahapon. Tutulong ang mga ito sa isinasagawang search and rescue operations. Gayon din ang iba pang humanitarian assistance sa mga kababayan natin na naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., bukod sa puwersa ng mga sundalo, nag-alok na rin ng tulong ang iba't ibang kaalyadong bansa ng Pilipinas para sa mga nasalanta ng malakas na lindol.
So sa ngayon ay continuous yung pagtulong po ng mga sundalo natin. And aside from that, marami pong mga counterparts ko na galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong. Katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia, and other countries. So yung pong mga ginagawa natin ng mga joint operations with our allies and our partners. This is one concrete example kung saan po tayo talagang nagtutulong-tulong para sa ating mga kababayan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng assessment ang Office of Civil Defense o OCD para matukoy ang pangangailangan na siyang magiging batayan para sa ipagkakaloob na tulong ng mga kaalyadong bansa. Maging ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ay ginagamit na rin para sa humanitarian assistance and disaster response operations. Actually, ginagamit na nga po yung mga EDCA sites natin, no? Like the one in Cagayan de Oro, yung iba pang mga areas na dinidevelop natin for military use, like yung airports natin sa General Santos City ay ginagamit na rin po. Wala namang naitalang pinsala sa mga pasilidad militar sa mga apektadong lugar. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong dumalaw at magdala ng tulong ng ilang senador sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ito ang inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian nang matanong sa plano ng Senado sa nangyari kahapon sa lugar. Mula sa Senado may detalye si Jed Neresina live. Jed, anong hakbang ang ginagawa ngayon ng mga senador para makapag-abot ng tulong sa mga apektadong individual? Aga-ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, nakatutok ngayon ang Senado sa pagpapadala ng tulong doon sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para sa mabilis na rehabilitasyon. Kabilang dito aniya ang halos 20 bilyong pisong alokasyon mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Fund para sa rekonstruksyon ng mga pampublikong gusali. Bukod pa rito, ayon sa Senador, ang halos 50 bilyong piso naman sa ilalim ng Local Government Support Fund na maaaring direktang gamitin ng mga apektadong LGU. Kaugnay nito, kinumpirma ni Senator Gatchalian na nagpaplano na ang mga miyembro ng New Senate Majority na bumisita sa Mindanao ngayong linggo upang personal na suriin ang sitwasyon at mag-abot ng tulong sa mga apektadong individual. Nag-aayos kami ng grupo para mag-isdala ng tulong sa Mindanao. Hopefully tomorrow, pero sarado raw yung airport the following day. Batay sa impormasyon ayon sa Senador mula sa ground, bagamat operational ang General Santos City at iba pang lokal na pamahalaan, marami umanong infrastruktura ang nagtamo ng matinding pinsala, partikular na ang mga ospital. Samantala, para naman kay Senator Alan Peter Cayetano, nananawagan siya na ituon ang pansin at prioridad sa epekto ng lindol ngayon sa Mindanao, partikular sa aspeto ng relief at rehabilitation. Aniya, handa ang Senado, partikular ang kanilang pangkat sa mungkahin ng Malacanang na magpatawag ng special session upang magpasa ng mga kinakailangang batas o hakbang, lalo na kung para sa pagbangon ng mga apektado ng lindol. Bukod dito, nanawagan din si Senator Panfilo Ping Lacson na kung maaari ay time out muna sa mga usaping politika sa Senado at ituon ng pansin sa panalangin at pagbibigay ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Aga ilan sa mga bagay na antabayanan o babantayan natin sa Senado ay kung ano yung mga priority bills o agenda ng mga senador kung sakaling magkaroon nga ng special session. Bukod pa dyan ay yung mga development naman sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte at kung ano yung iba pang update mula sa Senate Impeachment Court. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.
Nakatanggap ng tig 10,000 pesos na financial assistance sa mga pasyenteng naapektuhan ng lindol sa Sarangani Province mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. 126 na mga pasyente ang nabigyan ng tulong pinansyal ngayong araw. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang agarang paghahatid ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol kahapon. Nasa General Santos City na ang nasa 150 tauhan ng Philippine Coast Guard na tutulong sa nagpapatuloy na search and rescue operation matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol kahapon. 3 grupo at 2 search and rescue dogs ang ide-deploy sa nag-collapse na commercial building sa Barangay Kalumpang upang hanapin ang mga posibleng na-trap na survivor. Habang 2 grupo naman ang gagamit ng high-speed response boat para hanapin ang 2 nawawalang individual sa Barangay Bawing. Ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga ospital sa Sarangani na naapektuhan ng malakas na lindol kahapon. Kabilang sa pinuntahan ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, ang Sarangani Provincial Hospital at Dr. George P. Royeca City Hospital sa General Santos City. Inatasan ng kalihim ang mga opisyal ng DPWH sa lugar na maglabas agad ng pondo para sa pagkukumpuni ng mga nasirang ospital. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi at nasugatan sa malakas na 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao. Ang detalye hatid ng report ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ilan na sa ngayon yung bilang ng nasawi base sa tala ng Office of Civil Defense? Aga, batay sa tala ng OCD, ay sa pinakahuling datos nito ay umabot na sa 37 ang kumpirmadong nasawi habang 479 naman ang sugatan sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sa Davao Region, 4 na katao ang nasawi at 23 ang nasugatan dahil sa pagyanig. Samantalang pinakalubhang apektado pa rin ang Sorsogon Region kung saan naitala ang 33 na nasawi habang nasa 456 ang sugatan at 4 na individual na patuloy pang nawawala. Sa ngayon ay umabot na sa 88,000 ang mga apektadong individual samantalang nasa mahigit 19,000 na mga katao ang nananatili sa mga evacuation center. Sa mahigit 100 syudad o nasa mahigit 100 syudad at munisipalidad ang nagkansela ng pasok sa trabaho ngayong araw samantalang nasa 182 na city at municipality rin ang nagsuspinde ng pasok sa paaralan. Patuloy naman ang search and rescue operation ng mga otoridad sa mga lugar na matinding naapektuhan ng lindol habang isinasagawa pa rin ang assessment sa lawak ng pinsala sa mga komunidad at infrastruktura. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Ipinahayag ng mga rank and file employees sa Senado ang kanilang pangamba na maipit sila sa nagpapatuloy na hidwaan sa pagitan ng pamunuan ng Senado at ng kabilang kampo. Sa dialogo na isinagawa ni Senator Alan Peter Cayetano sa sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng Demokratikong Organisasyon o Senado, tinalakay ang kapakanan ng mga kawani sa gitna ng umiiral na krisis sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Una nang binigyang diin ng senador na wala siyang intensyong pilitin ang mga ito na pumanig sa kanya, kundi ang manatiling tapat sa katotohanan at sa integridad ng institusyon.
I have faith in the Senate staff that they should listen to all sides, but I don't want to disturb. Hindi civil war ang gusto namin. Ang gusto namin, manaig sa Senate kung ano tama, kung ano mali. Dalawa ang Senado ngayon. Ito ang ipinahayag ni Senator Alan Peter Cayetano kasabay ng hindi pagpayag ni Senator Sherwin Gatchalian sa kanyang panukalang interim setup sa Senado. Bunsod nito, muling giniit ni Cayetano na hindi lehitimo ang pamumuno ni Gatchalian sa Senado. May ulat si Jed Naresina. Dalawa umano ang Senado na mayroon sa kasalukuyan ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod ito ng tila hindi matapos-tapos na gulo sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Senator Cayetano dahil sa hindi pagbibigay daan ng kampo nila Senator Sherwin Gatchalian, tila nahati na ang institusyon. So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Dahil dito, nagkaroon din umano ng dalawang bersyon ng Senate Blue Ribbon Committee. So, yung Senate of Malacanang had the hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. Kaugnay nito, hinimok ni Senator Cayetano ang Senado na bigyan ng pagkakataon ang 18 nagpakilalang bodyguards ni dating Congressman Zaldico na sila umanong may hawak ng mga video, dokumento at matitibay na ebidensyang may kaugnayan sa issue ng flood control projects. Bukod dito, iginiit ng senador na panahon ng magpasya kung hahayaan na lamang bang maging sunod-sunuran umano ang Senado sa ehekutibo o mananatili itong isang independent na institusyon. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning, the biggest cover-up committee hearing of our generation. Diba? So ganun lang kasimple yon. Muli namang iginiit ng mambabatas na hindi lehitimo ang mga ginagawang pagtatalaga ni Senator Gatchalian sa mga staff ng Senado. Sa kabila nito, sinabi ni Senator Cayetano na handa siyang mag-bend backward para hindi umano maipit sa gulo ang mga empleyado ng Senado tulad ng sapasahod. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Jed Naresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing tinutulan ni Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang panukalang interim administration o pansamantalang pamunuan sa Senado. Ayon sa mambabatas, walang probisyon sa saligang batas para sa mungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano. Walang probisyon sa saligang batas para sa mungkahing interim administration o pansamantalang pamunuan sa Senado. Dagdag pa ni Luistro, si Senator Gatchalian na ang kinikilala ng House Prosecution Team bilang tagapamuno sa Upper Chamber. The Constitution does not provide for interim administration, no? Ang hirap din i-conceive na dalawa ang Senate President, dalawa ang SecGen, dalawa ang Clerk of Court. There has to be one only because that's what the Constitution provides, no? And with respect to the 11 prosecutors, we have manifested already our position. Kung nasan yung House, nandudun kami. Kung ang nire-recognize ng House ay ang leadership ni Acting SP Win, then we are recognizing the same leadership.
Naniniwala si Attorney Levy Baligod na hindi makakaapekto sa kredibilidad ng 18 bodyguard ang ilan sa mga pagbabago sa naging pahayag ng mga ito. Samantala, may nakahanda pa ang kanilang kampo na nasa 21 bagong testigo sa umunoy ginawang pagde-deliver ng male-maletang pera. May report si Benedict Samson. Bagamat may pangamba ay naniniwala pa rin ang legal counsel ng 18 dating sundalo na nagsilbi umanong mga bodyguards at taga-deliver ng pera ni dating Congressman Saldico na hindi nawawala ang kanilang kredibilidad sa kabila ng pagbawi ng mga ito sa ilan sa kanilang pahayag. Ayon kay Attorney Levy Baligod, bagamat may mga naunang pagkakamali sa kanilang pahayag, nakahanda naman silang itama ito. We are man enough to admit a mistake and we are brave enough to rectify it. Kasi ang hirap naman kung panindigan mo yung oversight na ganun. Reputation ng isang tao yun eh. No? So we don't take the reputation of any person lightly. Tugon pa ng abogado na hindi sila papayag na masira ang isang mabuting pangalan dahil sa issue. Well, that is a risk. Of course, may nagsasabi na, tingnan nyo, nagkamali sila, wala nang credibility yan, falsus in uno, falsus in omnibus, mga ganyan ang sasabihin, no? Pero yun ang katotohanan eh. And we are ready to suffer because of that. But we cannot allow somebody's good name and reputation to be besmirched just because we do not want to rectify our mistake. Samantala, sinabi pa ni Attorney Baligod na kung hindi paniniwalaan ng mga senador ang naging pahayag ng 18 bodyguards, ay may inihanda pa silang ibang maaaring tumestigo sa issue. Nagsumite ako ng 14 na pangalan sa Senado, no? Para ipasabpina nila, para sa susunod na pagdinig, ay kilatisin nila, they ask incisive questions, no? Para malaman nila kung ano yung alam ng 14 pa. Ay kung hindi pa sila kontento sa 14, meron akong inihanda pa na 7. Kahapon, hindi nakadalo ang mga ito sa patawag na meeting ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo. Giit pa ng abogado na hindi sila natatakot na humarap sa susunod na patawag ng Blue Ribbon Committee. Ngunit, we are worried. Why? Si Erwin Tulfo ay isa sa mga nirereklamo ng mga sundalo, no? Tapos siya ang mag-iimbestiga. Tapos siya rin ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling sa hindi. Ngayon, meron ba si Mr. Erwin Tulfo, sasabihin ba niya na we are testifying truthfully? Definitely, he will say, you are testifying falsely. And what comes next after that? We will be cited in contempt and punished. And ipadetain niya kami. Pwede niyang gawin yun. tugon naman ni Senator Erwin Tulfo sa pahayag na ito ni Attorney Baligod. Definitely. Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil yun di po hinihingi nila sa press con, sinasabi po ni Attorney Baligod, aatin lang sila pag nag-inhibit ako. Di walang problema. Mag-i-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain na ng reklamong grave oral defamation sa Pasay City Regional Trial Court si Senator Erwin Tulfo laban sa 3 dating tauhan ni Saldico. Ayon sa senador, walang basihan ang mga alegasyong human trafficking at ang pagtanggap umano niya ng maleta na may lamang pera. Samantala, nakahanda na rin ang senador na mag-inhibit sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bunsod ng pagkakadawit sa kanya. Definitely. Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil yun di po hinihingi nila sa press con, sinasabi po ni Attorney Baligod, aatin lang sila pag nag-inhibit ako. Di walang problema. Mag-i-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Naaresto na ng mga otoridad ang puganteng si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao. Si Dumlao ang itinuturing na mastermind sa pagkidnap at pagpaslang sa Korean businessman na si Ji Ik-ju sa Angeles, Pampanga noong 2016. Mula sa Camp Crame, may ulat si Lea Ilagan, live.
Leia, saan naaresto si Dumlao? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Na-aresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao sa Quezon City kaninang umaga. Ayon kay DIL Secretary John V. Cremulya, 3 linggong sinurveillance ng mga otoridad si Dumlao bago ito natunton sa lugar. Sa isang bahay sa barangay Pasong Tamo, Quezon City, natunton ng mga otoridad si Dumlao. Bandang alas 5 ng umaga nang isilbi ang warrant of arrest sa kanya matapos ang matagal na pagmamanman. Today, June 9, 2026, at around 5 o'clock a.m., operatives of the Philippine National Police successfully arrested Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao. He was arrested in a house in Pasong Tamo, Quezon City, pursuant to a warrant of arrest issued by the court. Sa press conference na isinagawa kaugnay ng pagkakahuli kay Dumlao, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John V. Cremulya na simula pa lang ito sa pagtunton sa iba pang high-profile fugitive. This morning's operation is a clear demonstration of the government's commitment to enforce the law and implement court decisions. The Philippine National Police acted in accordance with its mandate, and the arrest sends a strong message that no one is above the law, regardless of rank, position, or former authority. October 2016, nang dukutin ng grupo ni Dumlao ang Korean businessman na si G.Ik Ju sa Angeles, Pampanga. Natagpo ang patay ang negosyante sa isang sasakyan sa loob ng Campo Crame noong kaparehong taon. Sinasabing sa loob ng Campo Crame pinatay sa pamamagitan ng sakal ang Koreano habang nakikipagnegosasyon ang mga suspect sa pamilya ng biktima. Nasa 5 milyon lang kasi ang naibigay ng pamilya ni G.Ik Ju. Hindi naibigay ang 3 milyong piso dahil wala nang naipakitang proof of life ang mga suspect. Nadiskubre ng NBI na crinimate ang bangkay na negosyante at ifilina sa inodoro ang abo nito sa isang funeral parlor sa Caloocan. Nakasuhan ng kidnapping with homicide at serious illegal detention at kidnapping ang grupo ni Dumlao, subalit pinawalang sala ng Pampanga Regional Trial Court noong 2019. 2024 nang baliktarin ng Supreme Court ang hatol kaya't nagtago ang dating opisyal. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 128th anniversary celebration ng Philippine Navy. Dito formal na kinumisyon ang bagong barko ng Navy. Alamin natin ang detalye mula kay Nel Maribuhok live. Nel, ano itong bagong barko ng hukbong dagat ng Pilipinas? Saga, may bago ng patrol vessel ang Philippine Navy na magagamit sa pagbabantay ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ito ang BRP Raha Lacandula na formal na kinumisyon sa punong hintilan ng Philippine Navy dito sa Naval Station Jose Andrada dito sa Maynila. Mismong si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa commissioning ng barko kasabay ng 128th anniversary celebration ng Philippine Navy. Ang BRP Lacandula ang ikalawang offshore patrol vessel ng hukbong bandagat. Ang bagong barko na ito ay naasahang makakatulong sa maritime security operations at pagpapanatili ng matatag na presensya ng hukbong dagat sa territorial sea ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagpapalakas ng kapabilidad ng Navy ay kinakailangan upang maprotektahan nito ang interes ng bansa sa West Philippine Sea. Anya, sa pamamagitan ng Navy modernization, mapapangalagaan ang kabuhayang pang-ekonomiya, maprotektahan ang mamamayan, at mapapalakas ang kakayahang bagambag sa seguridad at kooperasyon sa ating rehiyon. Strengthening the Philippine Navy's capabilities remains essential to protecting our interests in the West Philippine Sea in light of the broader realities of our time. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na moving structures sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nagpalipad na ng eroplano ang militar sa lugar upang matukoy ang buong itsura ng istruktura. Nakatakda rin mag-deploy ng mga barko ang AFP para bantayan ang aktibidad sa paligid nito. Dagdag pa ni General Browner, ang naturang istruktura ay kahalintulad ng satellite
imagery na ibinahagi online ni maritime expert Ray Powell ng Sea Light na kuha noong May 28. It's a 6x6 structure, no? Na parang sa tingin natin may antena siya. Tapos dun sa latest na image na nakuha ng ating Philippine Air Force na lumipad over the Bahagong Siglog, may mga tao sa taas. So, may mga tao, may 6 na tao dun sa structure. Tiniyak naman ng AFP na nananatiling handa ang pamahalaan sa anumang diplomatic measures kaugnay ng insidente. Ipinagpatuloy ng Korte Suprema ang pagdinig sa mga petisyon laban sa unprogrammed funds sa ilalim ng General Appropriations Act na ipinasa ng Administrasyong Marcos. Ayon sa isa sa resource person, dapat alisin na ang unprogrammed appropriations. Ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, ano na ngayon yung update sa ginagawang oral argument sa Supreme Court? Magandang tanghali aga, nagpapatuloy nga ngayon ang pagtalakay ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa unprogrammed funds at special funds sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA. Partikular ang ipinasa ng Marcos administration mula 2024, 2025 at ang kasalukuyang taong 2026. Tinanong ni Associate Justice Amy Lazaro Javier si Professor Winnie Munsod na isa sa resource persons kung dapat na bang alisin ang unprogrammed appropriations o UA sa GAA. Ayon kay Munsod, dapat lang. Paliwanag nito, bagamat hindi pork barrel ang unprogrammed appropriations pero nagagamit ito bilang pork barrel. Tinukoy ni Munsod ang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH na ito ay yung kabuang budget umano ng DPWH ay pork barrel. Ang pork barrel ay pondo para sa mga lokal na proyekto kung saan may kapangyarihan ang mga mambabatas ng Kongreso na piliin ang mga project na paglalaanan. Aminado naman si Munsod na kahit alisin ang unprogrammed funds, gagawa pa rin ang paraan ang Kongreso para mapalitan ito. Naniniwala naman si Munsod na may kapangyarihan ang Korte Suprema upang masupil ang ganitong kalakaran. Natalakay na rin ang isyu ng pag-certify ng Presidente sa isang panukalang batas bilang urgent. Kine-question ng mga petitioner na ito ay unconstitutional. Naniniwala din ang isang petitioner na hindi unconstitutional ang paglipat ng pondo mula sa program funds papuntang unprogrammed funds, pero dapat lang na hindi lalagpas ang halaga sa nakasaad sa National Expenditure Program o NEP na isinumite ng Office of the President sa Department of Budget and Management. Mamaya aga ay inaasahan natin na itutuloy pa rin ng Korte Suprema itong pagtalakay sa mga petisyon laban sa General Appropriations Act, partikular na ang unprogrammed funds at yung kanilang special funds. Balik sa iyo, aga. Maraming salamat, Dante Amento. Huklo na dyan ang building, Lord! Maglalaan ng 10 milyong pisong calamity assistance ang Cebu Provincial Government bilang tulong sa mga lugar na matinding naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, partikular sa General Santos City. Makibalita tayo kay Gladys Toabi, live. Gladys, bukod sa pinansyal na tulong, may iba pa bang tulong na tinitingnan ng lalawigan na maipapadala sa Mindanao? Ella, naghahanda ngayon ang probinsya ng Cebu ng mga posibleng karagdagang tulong na maaari nitong maipadala sa mga apektadong komunidad matapos ang nangyaring malakas na lindol sa Mindanao kahapon. Inatasa na ni Cebu Governor Tambari 4 ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na makipag-ugnayan sa mga disaster management authorities sa General Santos City upang matukoy ang iba pang pangangailangan na maaaring tugunan ng probinsya. Sa ngayon, inaprubahan na ng Cebu Provincial Board ang hiling ni Governor Baric 4 na magpadala ng 10 milyong cash assistance sa General Santos City na labis na naapektuhan ng lindol. Layo nito na makapagbigay ng agarang tulong para sa nagpapatuloy
ng mga efforts sa pagbangon ng mga apektadong komunidad sa Mindanao. Nakahanda rin ang probinsya na magbigay ng tulong sa iba pang mga lugar na apektado ng lindol habang nagpapatuloy ang assessment at mga konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan. Ella, binigyang diin ni Cebu Governor Pambaric IV ang kahalagahan ng agarang tulong sa mga insidenteng tulad nito, tulad na lamang ng mga natanggap na tulong ng probinsya nang ito ay yanigin rin ng malakas na lindol noong nakaraang taon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Mariing kinundina ng European Union at mga kasaping estado nito ang patuloy na agresyon ng Russia laban sa Ukraine sa pagpupulong ng United Nations Security Council. Sa pamamagitan ni Ambassador Stavros Lambrinidis, pinuno ng delegasyon ng EU sa UN, muling iginiit ng Europa ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Ukraine. Ayon sa EU, malinaw na paglabag sa international law ang serye ng malalaking airstrikes ng Russia laban sa mga lungsod ng Ukraine. Gayon din ang pag-atake sa mga sibilyan, humanitarian workers at mga pasilidad. Mariing nanawagan ng EU na itigil na ng Russia ang pag-atake at simulan ang agarang ceasefire at tunay na negosasyon para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan alinsunod sa UN Charter at mga resolusyon ng UN. And we once again urge all members of this council to please ensure that Russia's leadership accepts a ceasefire and engages in good faith. Russia must abandon, for that, its illegal and maximalistic goals against Ukraine, and it must sit down to talk. And it must stop the attacks and the killings. Enough is enough. Time for a ceasefire is now. Inanunsyo ngayong araw ng Amerika ang isang makasaysayang kasunduan kung saan naging kauna-unahang international partner ng bansa ang Japan sa Genesis mission ni Pangulong Donald Trump. Inilunsad ang $1 billion strategic partnership upang pagtibayin ang pamumuno ng dalawang bansa sa agham at teknolohiya na higit pang pinalalakas ng kapangyarihan ng artificial intelligence. Ayon sa White House, ang Genesis mission ay nakikita bilang bagong yugto ng kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Japan na magbibigay daan sa mas malalim na inobasyon at pandaigdigang pamumuno sa larangan ng siyensya. Inaasahan magdadala ng mas malawak na benepisyo sa dalawang bansa at sa buong mundo ang partnership na ito ng Japan at US sa naturang proyekto. Kinumpirma ng Assembly of State Parties o ASP ng International Criminal Court na sinuspindi nila si ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Bunsod ito ng alegasyong sexual abuse ng isang miyembro ng kanyang opisina. Ayon sa pahayag ng 21-member bureau, nagpasya sila sa pamamagitan ng qualified majority na agad na ipatigil ang tungkulin ni Khan habang hinihintay ang pinal na desisyon ng kabuuan ng ASP. Nilinaw naman ng grupo na ang suspensyon ay hindi indikasyon ng magiging resulta ng kaso. Pansamantala na ring nag-leave ang 55 anyos na si Khan sa ICC mula May 2025. Sa panahon ding ito, naalis na siya sa paghawak ng high-profile cases gaya ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas. Magsasagawa ng special session ang ASP sa lalong madaling panahon upang talakayin ang kaso. Lusot na sa second round ng UNTV Cup Season 12 ang Ombudsman Graf Basters matapos nilang talunin ang Comelec Vanguards. Samantala, wagi ang PhilHealth Health Insurers at NHA Home Masters sa dikit na bakbakan sa hardcourt. Narito ang report ni JP Nunez.
Unti-unti nang nalalaman kung sinong mga koponan ang lulusot sa second round ng UNTV Cup Season 12 matapos ang mga aksyong laro sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo. Sa first game ng triple header match, unang bumuslo ng 3-point shot ang DOJ Radiance kontra sa PhilHealth Health Insurers. Pero agad itong tinapatan ng PhilHealth Health Insurers at sinundan pa ng 9-0 nothing run para umabante sa laban. Mula sa second quarter hanggang fourth quarter, halos nakakadikit ang DOJ Radiance para mahabol ang kalamangan ng PhilHealth Health Insurers. Pero kahit anong puwersa nila, kapos pa rin ang kanilang opensa. Sa fourth quarter, naiakyat ng PhilHealth Health Insurers sa double-digit na kalamangan ang kanilang iniwan sa DOJ Radiance as the buzzer sounded. Final score, 79-68. Best player of the game si Jervy Glorioso na kumamada ng 17 points, 4 rebounds at 9 assists. Laking adjustment yung ginawa naming training and yung preparation, yun yung naging daan para magkaroon kami ng bentahe dito sa game. Congratulations sa PhilHealth, no? Maganda yung nilaro nila. Masabi ko, we were there naman, medyo yung transition defense, yun ang fast break points, those yung nagpalamag sa akin na nagbigay sa akin, yun naging istorya ng game yun. Sa second game, tiyak na ang pagpasok sa second round ng eliminations ng Ombudsman Graph Busters matapos nilang hatulan ang Comelec Vanguards sa isang dikit na bakbakan sa hardcourt. Dikit lang sa scoring ang dalawang koponan sa buong game hanggang sa huling mga segundo ng fourth quarter. 37 seconds remaining sa fourth quarter. Ball possession ng Comelec Vanguards, down by 3 sa score na 79-82. Sinubukang gumawa ng play pero nauwi lang sa turnover. Doon na naipako ng Ombudsman Graph Busters ang score ng Comelec Vanguards at tuluyan pa nilang dinagdagan ang kanilang puntos. Final score 86-79 in favor of the undefeated Ombudsman Graph Busters. Best player of the game si Bernson Franco na nagtala ng 24 points at 5 rebounds. Congrats din sa Comelec, bigyan na kami ng magandang laban at marami kaming learnings dito sa panalong ito. Team effort, both in offense and defense. At sa third game, muling ginuhitan ng NHA Home Masters ang kanilang win column matapos nilang talunin ang Office of the President Bagong Pilipinas. Sa first quarter, halos dikit lang ang naging laban kung saan isang puntos lang ang iniwang lamang ng NHA Home Masters sa score na 20-19. Pero sa first 2 minutes ng second frame, gumawa ng double-digit na pundasyon ang NHA Home Masters mula sa kanilang 11-1 run. Pero naibaba pa rin ng OP Bagong Pilipinas ang kanilang kailangang habulin sa isang puntos, 43-44 sa pagtatapos ng first half. Pagdating ng fourth quarter, nakatabla ang OP Bagong Pilipinas sa score na all 67 kung saan napatimeout pa si Coach Sherman Crisostomo. Naging nail-biter ang huling mga minuto ng fourth quarter kung saan ilang beses silang nagkadikit ng score. With under 2 minutes remaining, isang perimeter shot ang naibuslo ng shooting guard ng OP Bagong Pilipinas na si Enteng Dalaten. Pero ang tirang yun pala ang huling field goal na itatala ng kanilang koponan. Sa huling mga segundo, pinagpatong-patong pa ng NHA Home Masters ang kanilang mga puntos kabilang na ang 3-point shot ni jersey number 9 Alvin Bitug upang tuluyang selyuhan ang laban. Final score 89-79. Best player of the game si Marvin Mercado na kumamada ng 17 points, 9 rebounds at 2 assists. Yun, nagpakondisyon kami ng todo kasi alam naman namin na isang talo namin out na kami. So kung gusto pa, kaya nga sinasabi ko sa kanila, kung gusto nyo pang meron pa tayong maging pag-asa sa susunod na laro, ipanalo natin to. Sa
Group A, nangunguna pa rin ang Ombudsman Graph Busters na walang bahid ng pagkatalo. Pangalawa, ang Comelec Vanguards. Pangatlo, ang PNP Responders. At umangat sa ika-4 na posisyon ang PhilHealth Health Insurers mula sa last spot noong nakaraang linggo. Habang sa Group B naman, top spot pa rin ang AFP Cavaliers. Pangalawa, ang Judiciary Magis. Pangatlo, ang OP Bagong Pilipinas. At ika-4 ang DENR Lawin Patrollers. Sa susunod na linggo, June 14, 4 na koponan ang maghaharap sa Paco Arena sa Maynila. First game ang DOJ Radiance kontra sa undefeated na Ombudsman Graph Busters. At sa Game 2, ang NHA Home Masters kontra sa AFP Cavaliers. Matutunghayan din ang maaaksyong bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 40, versikulo 1 na nagsasabi, Aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daig. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.